Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Bilang isang agrikultural na bansa na mayorya ng pagkain at produkto na nalilikha ay mula sa mga ani at pananim, ang mga magsasaka ay kinikilalang mahalagang kasangkapan ng ekonomiya at mayroong makabuluhang papel sa lipunan. Sa madalit sabi kasi, ang sektor ng agrikultura lang naman ang bumubuhay sa bawat Pilipino at isa sa mga nagtataguyod sa ekonomiya ng bansang ito. Maski turismo, importasyon at industriya ay nakasandig dito. Pero ang katakataka, sa Pilipinas, hindi umuunlad ang buhay ng mga magsasaka. At ang masakit pa, kung tignan sila ng iilan, maliit at mababa. Mahirap intindihin kung bakit sa bansang sagana sa likas na yaman, nananatiling kapos at naghahabol ng kita ang mga pesante at magbubukid. Hindi biro ang pagtatanim, sabi nga sa popular na awitin. Pero sa kabila ng daang-daang taon na pagsusumikap at pagkakandakuba ng ating mga mahal na magsasaka, bakit tila hindi pa rin nila naaani ang pagkilala mula sa lipunan at ang makatarungang sistema na matagal ng utang sa kanila ng gobyerno? Sa bagsak na sistema, ang mga magsasaka ang tila binagsakan ng langit at lupa. Pero matagal nang naniningil ang mga pesante at magbubukid. Sa katunayan, sa bayan ng San Jose del Monte sa Bulacan, dekada 90 pa nang simulang dumulog ang mga magsasaka para sa tunay na reforma sa lupa. Simula pa kasi noon, paunti-unti nang inookupa ng isang malaking kumpanya ang lupa na kanilang sinasaka. Kinakamkam para sa mga conversion project. Ide-develop raw ang lupain, sabi sa kanila. Pero sa gitna ng mga plano ng mga dambuhalang korporasyong ito, banta naman sa tirahan at hanap buhay ang kinaharap ng mga magsasaka at kanilang pamilya. Wala silang kaalam-alam sa mga pakay ng mga ito. Walang plano ng relokasyon. Walang hanap buhay na pangsaluman lang sa tanging pinagkakakitaan na mawawala sa kanila. Nakausap ko ang iilan sa mga magsasakang ito. Higit isang linggo na sina Ate Jenny, Ate Maribel, Ate Zenaida at Ate Rochelle sa Quezon City para sa bagsakan. Isa itong inisyatibo ng mga small-scale farmer upang kumawala sa pambabarat ng mga trader o middleman na binibili ang mga tinda nilang gulay sa presyong mas mababa sa itinakda nila. Nang sa gayon, makuha nila ng buo ang kita sa mga produkto. At kasabay ng pagluwas nila mula Bulacan, ay dala ng mga magsasakang ito ang kwento nila na nababalot ng kawalang katiyakan. Hindi lamang ng tirahan o hanap buhay, pero maski ng kanilang mga buhay. Ilang taon na po kayong nagsasaka? Ako, 39 years old na ako ngayon. 19 ako nag-asawa, so 20 pa lang. 20 years na akong nagsasaka at yun ang kinabubuhay ko sa aking pamilya. So, ito na po yung kita ninyo na pupunta sa, as in pang araw-araw? Oo, ito na talaga. Ito na talaga inaasahan namin. Ito yung kabuhayan namin para sa lahat ng gastusin. Dito talaga sa pagsasaka ko kinukuha. Pati po yung mga pang-aral ng mga anak niyo? Oo, dito lahat. Kasi wala kami ibang kabuhayan kundi pagsasaka talaga. Yung asawa niyo po, katulong niya rin na... Oo, pareho kami nagsasaka. Ano po ba yung arawang kita ng isang magsasaka na... Actually, yung arawang kita, hindi ko masasabing may arawang kita kami. Kasi pagtanim namin, hihintayin pa namin kung sa tumatalbos ng kamote, 1 month pa hihintay mo bago siya magkaroon ng ng income bago mo pa siya ma-harvest. Yung ibang crops naman, syempre 3 months. Kaya syempre magtitiis kami doon na wala muna kaming kita. Syempre sa sideline muna kami na magtinda-tinda ng mga merienda, mga lutong ulam. So hindi rin talaga parang consistent yung kita? Oo, hindi talaga. Ilang taon na po kayong nagsasaka? Mga nasa 30 years. 30 years? Pati po yung may pamilya na po ba kayo? Opo. Pati po yung asawa ninyo, kasama ninyong magsaka. Ilang taon na, parang kaparehas nyo rin po na 30 years na rin. So,
As in, dati pa po, ito na yung trabaho ninyo? Opo, Sa Bulacan po talaga kayo? magtanim, magtinda. Yung aming ani, sarili namin din luwas. Ano ka na, Ate Maribel? Ilang taon ka nang nagsasaka? Nagsasaka ka talaga kasi nagtatanim ka? Opo, may tanim kahit pa konti-konti, may tanim kami kahit pa paano. Ano po yung mga produkto na Ganyan, tinatanim? may ganito. Sa inyo po ito? Opo, mayroon kaming ganyan, saka ganito. Saka sa may ibang gulay katulad ng sitaw, okra. Ilang taon na po kayong nagsasaka? Mula nung 2019. 2019, so mga 6 na taon na. Hindi pa po, wala pa pong pandemic. 2019, opo. Hindi pa nag-pandemic. Kasali na po ako dito sa mga... Matagal na be. Siguro mga 15 years ganyan. 15 years. Ito na po yung, may pamilya po ba kayo? Ito na po yung pangpaaral niyo sa mga anak niyo. Kasama niyo po ba yung asawa niyo na nagsasaka doon? Ay, wala yung asawa ko. Ay, wala na. Pero Solid yung life ako ngayon naghahanap buhay. Ay, ikaw lang po ang naghahanap buhay para sa pamilya niyo. Ayan, nagtatanim. Ito, ilan po ba yung anak ninyo? Siyam yan sila. Ito na po yung pagsasaka na po yung pinapang niyo sa pang-aral nila. Sagana ang lupa, simpleng dahilan para pagsamantalahan. Malapit sa syudad, daanan ng mga empleyado at tahanan ng libo-libong migrante. Ito ang sagot ng mga magsasaka sa San Jose del Monte nang tanungin kung bakit patuloy ang panggigiit na mapaalis sila sa lupain na halos 20 taon na nilang sinasaka. Bakit po San Jose del Monte yung parang kumbaga tinatarget ng mga ganon? Mayaman talaga ang San Jose del Monte. Katulad nga nung sabi ni Aliana na talagang ang lupa rich. talaga mataba talaga, produktibo. Pero marami kasing mga land grabber na talagang ila-land use conversion nila talaga. Na para rin naman sa interest nila, pero kawawa naman syempre yung mga magsasaka. Ang San Jose del Monte, Bulacan talaga ay puro halos pagsasaka talagang kinabubuhay ng mga tao dyan. Ayon sa saliksik ng Ibon Foundation, ang San Jose del Monte sa Bulacan ay isa sa mga pinakamalaking resettlement area sa bansa. Isa na rito ang Sapang Palay na sakop ang 36 sa 59 na barangay sa San Jose del Monte. Ang mga barangay ng Tungkong Mangga, San Roque at Paradise Tree ay kilala rin sa pagsasaka at tanyag na pinanggagalingan ng mga produkto ng mga taga-Maynila. Kaya target ito ng mga expansion project, ng mga real estate development at iba pang negosyo. At tunay nga, pugad na ito ngayon ng mga naglalakihang kumpanya. At sa planong mapaunlad ang lugar, buhay naman ng mga magbubukid ang nasasagasaan. Ang araw-araw ng mga magsasaka, hindi na kailanman natahimik. Ano po ba yung kalagayan ngayon ng mga magsasaka? Bakit po nandito tayo sa bagsakan? Siyempre, ang kalagayan talaga ngayon ng mga magsasaka ay napakahirap. Maliban sa dinaranas nila na militarisasyon, pagre-regtag at pagpapaamin ng mga militar sa mga leader magsasaka at sa mga magsasaka na kung saan pinapasok nila ito o kung saan naman na intention nila. At maliban pa doon sa panahon ngayon, kalamidad, mga bagyo, para sa mga magsasaka, pahirap iyon dahil siyempre yung mga tanim namin na napipinsala na wala namang binibigay na kompensasyon itong DA sa amin. Wala ring subsidy o walang ayuda na binibigay. Kaya yun ang matinding karanasan ng mga magsasaka ngayon. Ilan po kayong mga nagsasaka ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan? Sa ngayon, sa grupo na sa hanay ng magsasaka dito sa may area ng Purok 5, may higit 40 talaga ang membro ng mga magsasaka dito. May mga pagkakataon nga na tila magnanakaw na sila sa sariling lupain na kanilang sinasaka. Pero ginagawa nila ang lahat ng abot ng makakaya para lamang matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Kamusta naman po yung sitwasyon doon? Medyo kasi kumbaga parang may limit yung tanim namin. Kumbaga mayroon lang pong mga hanggang dito lang kayo pwede magtanim. Hindi, talagang may mga produkto na hindi namin pwedeng itanim. Sino po yung nagtatakda nun? Yung mga gwardiya ng Araneta. So, kunyari, itong kamatis, pwede po ito? Ayan, pwede kasi ito pong mga nandito. Ano po yung mga, ano po yung mga pinagbabawal? Kagaya ng saging. Bawal po. Hindi kayo pinapahintulutan. Kagaya ng mga abukado. Yung mga pangmatagalan, bawal yun. Bawal itanim yun. Kasi once na magtanim ka, bubunutin nila yun. Bubunutin po na kahit walang pahintulot sa inyo? Talagang bubunutin nila yan. Kaya minsan, ang ginagawa naman namin, kasi syempre gusto namin magtanim ng saging Kasi yan talaga rin yung may kita din, malakas din yung kita. Ginagawa namin,
nagtatanim kami ng, kunwari, hindi namin lilinisin yung pinaka-tataniman. Madamo lang siya, puhukayan lang yun. Tsaka namin yan tataniman. Kumbaga parang kang magnanakaw. Gumagawa na po kayo ng paraan, no? Oo, ganun talaga. Tapos, nung pinagbabawalan po kayo sa mga specific na mga pananim, ina-explain po ba sa inyo bakit bawal ito? Pinagbawal daw ng may-ari ng lupa. Yun lang po yung explanation Yun na lang. sinabi sa inyo, na bawal kasi sabi ng may-ari. Pero hindi na po ipinaliwanag sa inyo. Hindi. Bawal kasi ganito. Itatanim nyo lang yung mga panandalian lang. Sabi ganun. Sabi nga, matagal naman na kami dito. Yung paliwanag naman, matagal naman na kami dito. Tsaka, bawal ba yun? Sabi nga, hindi, bawal talaga yan. Siyempre kami naman kasi, inano namin na matagal na nga kami doon. Oo, ginigiit niyo po na kayo na yung nagsasaka doon. Talagang nagtatanim kami ng patago. Hindi, talagang umiikot sila. Talagang binubungkal po. Binubunot talaga nila. Di wala na po. Yung kita, yung parang pinuhunan nyo. Ganun Sayang lang talaga. din kapag ka nabungkal nila. Basta lahat ng panggigipit ginagawa nila. Tapos may time na, diba, yung bahay mo, diba, ipapaayos mo kasi sira na, bawal. Bawal. Hindi rin po kayo pinahintulutan. Oo, hindi mo pwedeng ipasemento yan. Kailangan kawayan lang. Talagang lang talaga, tapos hindi ka na pwedeng magdagdag ng bahay. Kung ano yung bahay mo nakapagod, Yun na yun. lang. O talagang ganun ka. Tapos ang mga nag-aano po niyan, yung parang kumbaga ang naglulunsad ng mga yan, yung mga gwardiya. Oo. Utos daw ng may-ari ng lupa. Ayon sa Ecological Profile 2023 ng San Jose del Monte, halos 2,000 hektarya sa syudad ang nakalaan bilang General Agricultural Zone noong 2015. Ito yung mga lupain na nakalaan sa mga gawaing pang-agrikultura, kagaya na lamang ng pagsasaka at pag-aalaga ng mga hayop. Limitado ang mga aktibidad na pang-komersyo o pang-industriya dito. Pero noong 2022, naitala na nasa 172.30 hektarya na lamang ang kinikilala bilang bahagi ng gas. Ibig sabihin, libu-libong hektarya ang nakumberte na para ilaan sa iba't ibang paggagamitan. Dagdag pa ang pagpapatayo ng mga major infrastructure projects, gaya na lamang ng MRT-7, na mas nagpapaalab pa ng interes ng land grabber na tuluyan ng kamkamin ang lupa at palayasin ang mga magsasakang naninirahan doon. Ano daw po ba kasi nabalitaan niyo po ba kung ano daw po ba yung plano kung bakit kinukuha sa inyo yung lupa? Ayun nga raw, ano ba tawag dito? Parang land conversion po ba? Oo, yun. De-develop daw yung De-develop daw po. Sabi ko, minsan nga sumagot din ako sa gwardiya. Sabi ko, gano'n na lang ba yun, sir? Sabi ko, gano'n. Hindi ba sila nagsawa? Di ba napakalawak na ng lupain nila? Sabi ko, ito liblib na to. Sabi ko, kahit ito na lang yung pagkaloob sa amin. Sabi ko, gano'n. Maliit lang naman na parte ito ng Pero dati, alam mo, wala naman nag-aangkin sa na yun. Pero ngayon marami na alam kung bakit. Kasi naayos na yung kalsada. Dati kasi rough road talaga yun, napakahirap pasukin ng sasakyan. Ngayon wala na, talagang pasok na talaga ang kaloob-looban. Kaya lahat ng may-aring sinasabi nila lumalabas na. Kasi yung ganito may pinapakitang pa, pero ito akin yan. Mayroon namang Comprehensive Agrarian Reform Program o itong CARP na naglalayong ipamahagi ang mga lupaing pang-agrikultura sa mga magsasaka. Gayon din ang pagprotekta sa kanilang karapatan at hanap buhay. Pero 1988 pa ito. At dahil sa exemption order na nilabas ng Kagawaran ng Agrikultura, maraming sakahan sa San Jose del Monte ang hindi nasaklaw ng CARP. Wala ring lupang nakarating sa mga magsasaka. Pero pagdating sa pagpapaalis sa kanila, mabilis ang paglabas ng mga dokumento, agaran din ang proseso, at may boses ang batas. Ilang beses na ring nakatanggap ng notice sila Ate Jenny na iwan na ang lupang sinasaka. Pero ang proseso, talagang katakataka. Parang hindi tao ang mga pinakikiusapan ng mga may kapangyarihan. Kung ituring, parang walang mga karapatan. Ang pinaka talagang worst na nangyari sa amin is yung inanuhan kami ng papel na notice to vacate, na i-vacate namin yun within 15 days. Pero hindi namin ginawa yun. Sumangguni kami sa KMP kung anong dapat gawin. Siyempre, ang unang-una, i-ignore namin yun. Kung sa kanila naman, sa part nila, kailangan alamin nila kung talagang titulado yung lupa na yun o kung pag-aari ba yun na nangaagaw sa amin. At ang pinakamatindi talaga na yung may mga dalang armas talaga yung mga security guard ni Araneta na kung saan grabe talagang tinutukan kami kasi gusto nilang sukatin yung lupa na tinitirhan namin at saka yung sinasaka namin.
Yun talaga yung pinakamatindi na, at saka yung daanan na ayaw nilang magpadaan. Actually, may mga kasama talaga kami sa samahan na talagang pinalayas na talaga sa lupang sinasakahan. So, may mga umalis na po talaga? Oo, meron Talagang na. napilitan sila talagang umalis Opo. na. May mga instances na talaga na tinatakot kayo ganyan? Ay, meron po. Meron talaga. May papel nang dumating sa amin na sa loob ng 15 days, kailangan umalis na kami sa lugar na yun. Kailan po to? Ano na yun, nung nakaraang taon. Tapos, sabi namin, ura-urada, 15 days, kailangan Mas wala pong umalis na. relocation Oo, na binibigay. Parang Kasi pinapaalis wala lang po talaga, kayo. oo, nagulat kami mga papel. Hala, ba't ganun? Kasi nung kinukuha na nga yung kasi kailangan na raw. Sabi ko, paano naman kami na dito na kami nagkaapo? Mas ganun-ganun na lang ba yung paalisin kami ng tapos ang katuwiran nila, hindi naman na po siguro masama na kunin namin yung lupa. Kasi matagal na nga raw namin ng mahabang panahon daw, mahabang. Napakinabangan niyo po. Napakinabangan. Kung tutuusin daw, kung pinaupahan daw nila sa amin, kumita rin sila. Yun yung nila sa amin. Isa rin po ba kayo dun sa pinipilit paalisin dun sa San Jose del Monte? Opo. Paano po kayo nung unang beses po, kailan po ba ito? Nung unang beses na talagang, sabi po ni Ate Jenny, naka-receive kayo ng parang dokumento na nagsasabi na papaalisin kayo. Kailan po ito? Di ko po tanda. Pero kayo po, kailan po kayo talagang parang... Mga parang nasa 6 na taon na po o higit pa doon. Ano yan, binabalik-balikan po kayo? Opo. Sino po yung mga bumabalik sa inyo? Mga tawa na po ng Aranita, mga gwardya. Mga gwardya po. Tapos, paano po kayo pinapaalis? Ang paano naman sa amin, ipinagbabawal sa amin yung pagtatanim. Ngayon, ang sabi ko naman sa kanila, yun po ang pagtatanim namin, kinabubuhay namin sa pag-aaral ng mga bata. Kung hindi pa po nyo kailangan ilaw pa, pwede pong magtanim po yun nga, pinayagan po kami na magtanim. Opo. Wag lang yung mga punong kahoy. Mga gulay ganyan, pwede. Sa ngayon po, pinapayagan kayo. Pero, andun pa rin po yung banta na anytime. Opo. Gusto kayo? Nakahanda naman Oo. po kami. Opo. Ay, nakahanda. Parang iniisip nyo na rin po na talagang isa sa mga susunod na araw talagang papaalisin kayo. Opo. Wala na po kayong hindi na rin po kayo makalaban pag gano'n. Bahagi po ba kayo nung kay Ate, kasi magkakapit bahay. na pinapaalis din kayo doon? Ay, magkakatabi po yung bahay ninyo. Magkakatabi lang po kami yung bahay. Doon po kayo nakatira mismo sa kung saan din kayo nagsasaka? Oo. Opo. E di yun din po yung Oo, ganun din po yung sitwasyon sa kanya, ganun din po yung sa amin. nakahanda na po kayo nun, no? Opo. Kasi ganun Hindi rin po kayo tiyak kung anytime din po talagang iniisip nyo na. Isipin namin, di balang araw, paalisin pa rin po kami. Pero, May mga ganun po. Hindi ko po alam kung nakakapagplano po ba kayo or talagang kapag dumating na lang yung sitwasyon. ganun. Bahala na lang kapag Bahala na lang oo. kung ano pag dumating Pero Pagka may mga, kunyari may mga pinapakita pong dokumento sa inyo, ina-explain po ba o pinapaliwanag kung Wala, ano yung basta mga sinasabi nakasulat? lang ito. Yung antas, makita mo may nagsusukat na ng lupa kasi yan. May mga pagkakataon po ba na parang pinapirma kayo? Gano'n nagpapapera. Pero hindi kami. Pero hindi nyo pinapaliwanag. Ano po yung paliwanag doon sa mga Ay, daw, pinapapirma pumirma raw kayo? kasi na in case na magkabayaran, kasali daw kami. Buti na. Yun po ang sinasabi Oo. nila na para may mabayaran Oo. kayo. Pero pinaliwanag po ba kung ano talaga yung laman ng dokumento? Wala naman paliwanag sa amin. Basta sabi, kailangan na nila yung... Hindi po kayo pumirma? Oo, hindi kami pumirma. Kasi buti nga kamo, nung time na may dala silang papel na kailangan doon namin pumirma para in case na magkaroon doon ng bayaran, kasali kami. Masisensus kami. Buti na nga lang, napaloob na kami sa samahan ng KMP. Opo. Yun, kumbaga parang naano na kami. Kaya yun, sabi, hindi. Sabi, pumirma kayo dito kasi ganito. Ay hindi, sabi, isasanggunin muna namin Yan, sa opo. ganun yung namin. Kaya yung parang naglaylo sila nung na may samahan pala dun sa lugar namin. So hanggang ngayon po, hindi nyo alam talaga kung ano laman ng dokumento na pinapapirma sa inyo? Dati talaga sunod-sunod pa sila. Kasi nga raw ganito, nandito yung may-ari. Minsan attorney daw siya ni Villar, attorney kay naku talaga lahat na ng attorney yata pinaahon na doon. Mabuti na lang at may mga samahan na handang umakay sa mga magsasaka. Nariyan ang alyansa ng magbubukid sa Bulacan, ang Kilusang Magbubukid ng Pilipino o KMP na isang unyon ng mga magsasaka.
Ito ang nagpapaliwanag kila Ate Jenny ng kanilang karapatan. Tumutulong sa mga kasong kinasasangkutan ng ilan sa kanila. Gayon din ang paghahanap ng oportunidad para maibenta ang kanilang mga ani na buong-buo nilang makukuha ang kita sa pamamagitan ng pagkokonekta sa kanila sa mga individual at komunidad. Mga bagay na hindi nila natatanggap sa lokal na pamahalaang sakop sila. Pero may mga parang, kumbaga, nung lumabas po yung mga dokumento, ano po yung sinasabi sa inyo? Sinasabi nga nila na ano daw yun, kanila nga daw yun. Pero na ano na namin dati na yun nga daw ay public land. At sabi namin, kung hinihiling nga namin dun sa may city government na kung maaari, magkaroon ng papel na yun ay magiging amin dahil sa haba naman ng panahon na... Kayo po yung oo, kami ang nagsasaka doon. At naman ako po yung sa aking nasirang ama, yung pagsasaka. Kaya sabi ko, ipaglalaban namin to ngayon. Kung sabi ko, kung hindi kami naman i-issue ng papel ng city, edi ipaglalaban na lang namin, paninindigan namin yung pagiging matagal namin doon. Magiging tuloy-tuloy lang kami sa pagsasaka namin dahil yun ang kabuhayan namin. Hindi man magiging amin yung sakahan na yun, pero patuloy kami at ano namin sa sarili namin na hindi rin naman magiging kanila. So yung mga samahan po, yung mga parang lumalapit sa inyo. Mm-mm. Pero ano po yung, katulad ng sabi nyo, lumalapit po kayo sa local government ninyo. Ano po yung mga parang pangako ba ng mga local government? Nung nanghihingi kayo ng mismong ipangalan na sa inyo yung lupa, ano po yung mga parang sabi niya kasi nababanggit ano nila? daw, ang bahay talaga namin at ang sakahan namin ay talaga napapalibutan ng ilog, ng sapa. May batas daw na no build zone policy sa mga ganong area. Kaya sabi ko, wala kami na magagawa kung ganon, pero hindi kami aalis doon. Kasi sabi nila, dapat daw yung sa mga ganon daw, pinapaalis na dahil daw, mas prone accident daw yung mga malalapit sa kalsada, lalo na ngayon na naman magtatag-ulan, madalas yung bagyo. Pero kami talaga maninindigan talaga kami doon kasi yun na yung kabuhayan namin. So may mga pagkakataon po na nararamdaman nyo bang pumpanig sa inyo yung mga LGU? O talagang parang siguro never kong naramdaman. Kasi kung meron so yung mga pribadong sektor po talaga, tsaka yung mga samahan, yung tumutulong sa inyo mostly. Katulad po nitong bagsakan. Oo. Sila talaga, pagdating sa may, kung hindi man kami makapagluwas sa may Commonwealth, diyan kami talaga actually nagde-deliver ng mga kalakal namin. Sila yung nagwe-way na para makuha yung mga kalakal namin. Sila din yung nagbibigay ng mga seeds. Kung halimbawang nasira yung mga pananim namin, sila pero hindi ay talaga wala. Oo. Wala talaga kami nakuha sa kanila. Ang isyu sa lupa sa Bulacan, kagaya ng sa iba pang mga lugar ay idinadaan sa pananakot at pagbabanta. Ang militarisasyon ay hindi lamang konsepto o kwentong probinsya. Sa katunayan, noong Hunyo 2024 hanggang sa kasalukuyan, 400 pamilya ang pinalilibutan ng mga sundalo mula sa 80th Infantry Battalion. May mga kampo ang mga ito sa paligid ng komunidad ng mga magsasaka. Binabahay-bahay ang mga nakatira roon at pinipilit na umamin sa mga bintang na hindi naman nila ginawa. Pinagbabantaan ng pag-aresto at pagdakip at pinipigilan ang kanilang pagtindig. Siyempre yung issue po ng militarisasyon, yung mga, lalo na kapag katulad ng nabanggit nyo kanina, talagang may mga physical na panggigipit na kayong nararanasan. Yung mga ganung bagay po kasi, usually parang sa mga kabataan ngayon, iniisip nila, hindi yun nangyayari, hindi yun totoo. Lalo na pag hindi naman yun yung parang realidad na nakikita nila. Tsaka iniisip nila kasi modern times na o moderno na yung ano natin, hindi na yun nangyayari. Pero recently, may mga events pa rin po, nung 2022 lang, may mga ganyang pangyayari. So, nagpapatotoo po yung mga karanasan nyo na meron talagang mga ganun pang enkwentro at saka mga tagpo. Kahit na hindi malayo sa Metro Manila kasi andyan lang naman yung Bulacan. Parang outskirts nga o malapit lang talaga. Nagpapatotoo yung mga karanasan nyo na may mga ganun na pangyayari. Actually talaga, totoo talaga yung hindi ito kwento kundi talagang karanasan ng kabilang samahan last June 18, 2024. Yung nangyari kay itong Secretary General ng KMP na si Ronnie Manalo, na kung saan talagang grabe yung pandada sa kanila ng militar. Ito yung 80th Infantry Battalion.
ang harassment na yon ay talagang tinaniman siya ng bomba at kung anong paraphernalia na talagang makakasuhan siya na non-bailable talaga eh. At siyempre dahil din sa ng abogado sa kanya na wag mo na maglantad dahil nga sa ganung sitwasyon, dahil alam naman natin bulok yung sistema ng gobyerno ngayon eh, na maaaring kung anong gawin sa kanya kung siya'y lumantad. At dahil dito yung kanyang asawa eh nasawi. Kasi nga, nagkaroon ng trauma. May sakit sa puso kasi yun. Linggo talaga, sinubaybayan talaga sila ng militar. Hanggang doon sa amin, kahit yung aking ina, ganun din, binabalik-balikan talaga ng mga sundalo. Kaya yung karanasan na yun, parang yun yung naging start na kailangan. Kumapit pa kami, magpalawak pa kami ng puwersa, mag-organisa pa ng mas marami para sa interes ng mas nakararaming inaaping uri. Itong mga sundalo po na ito, ano yung pakilala nila sa inyo? Actually, hindi sila nagbibigay ng pangalan nila. Pero nagbibigay po ba sila ng rason kung ba't sila naglilibot doon? Ay, naglilibot daw sila kasi hinahanap nila si Caroni, tapos yung mama ko, at sabi nga daw, wag na daw nahintayin na yung pulis ang makakausap nila kasi maaari daw silang agad na hulihin, dakpin daw, ganun. Unless daw sa kanilang mga sundalo, pwede pa daw silang sabihan lang muna, mapakiusapan sila kung ano dapat nilang gawin. Siyempre, hindi naman tayo, mulat din naman tayo kung ano mga dapat gawin naman pagdating sa mga ganyang sitwasyon. Nagbibigay din naman ng pag-aaral yung mga KMP kung ano mga dapat gawin ng mga farmers. At ayun nga, hindi naman sila nagtagumpay. At yung kaso din naman na isinampa kay Caroni ay na-discharge din naman. So, hindi sila nagpapakilala o hindi nila nililinaw yung mga Hindi. tao? Actually, ang mga uniform nila, walang Wala pong apelido? Oo. So, hindi nyo rin alam kung totoo ba silang mga sundalo talaga? Tama. Tapos, nandun lang sila? Oo, pero grabe talaga. Alam namin sundalo sila dahil mga uniform sila, fully gear sila. Saka talaga may mga armas. Yun nga lang, talagang walang mga pangalan yung mga patch nila. Ang mga nga po nila, kasi lagi po nilang inuugnay yung kayong mga naninirahan na magsasaka doon. Yung paglaban nyo, lagi nilang tinatawag na yun nga po, mga MPA daw. Oo, Ganyan yun nga. Agad-agad na inaano. Pero pagka tinanong sila, wala silang mapakitang mga dokumento sa inyo. Tama. Pero nagtaka po ba kayo kung minsan bakit kilala nila kayo, kung bakit hinahanap nila kayo? Siguro, marahil, lagi kami nasa lansangan. Actually, talaga kami sa paikibaka. Siyempre, interest din namin yung pinaglalaban ng mga organisasyon, katulad nga ng mga sektor ng manggagawa at mga magsasaka. Siyempre, nakakaisa naman yan sila para sa interest din naming mga magsasaka. At sa interest talaga ng mga inaaping uri. Kasi alam mo talaga, yung sektor ng magsasaka, yun talaga yung mas inaapi. Sila yung inaagawan ng lupa eh. Mas doon eh. Okay na nga yung mababa lang yung sweldo ng mga tao, at least nabubuhay pa sila, pero kami kapag na-militarize kami, talagang parang napaparalyze din yung namin sa bukid eh. Siyempre nandyan yung pangamba talaga namin na pumunta doon. Dahil alam naman namin na sa tuwing may mga ganyan, may mga mobilization sa labas, 'di ba? May mga dinudukot. Katulad nga niyan, yung iba hindi pa nailalabas, ilang taon na yung lumipas. Kaya kami, siyempre, nangangamba talaga sa mga ganon. Kaya akin, panawagan ko talaga yung bulok na sistema ng gobyerno. Dapat talaga gobyerno na yung palitan eh. Dapat revolutionary yung gobyerno na eh. Dapat talaga ang may kapangyarihan, ang masang Pilipino eh. At yung para sa interes ng nakararami talaga. Ito pong mga guardian nito, may relasyon po ba kayo sa kanila? Or parang hindi sila parang kinakamusta kayo? May mga ganun po bang pagkakataon? Talagang andun lang sila? Talagang lang, yung parang ikaw na lang yung binabantayan. Nakabantay po talaga sila. Ito po ba like 24 hours po na buong araw nandun sila? Nagro-robing talaga sila. Nagro-robing. Nagro-robing talaga sila. Talagang inaano nila kami na, tapos yan may time pa nga na binakuran talaga yung daanan. Para hindi hindi kami makapagtanim talaga ng Ano pong sinasabi ng LGU ninyo, ng lokal na pamahalaan po sa San Jose del Monte, Bulacan? Kung alam na po nila na ginigipit kayo nung gano'n ng mga may-ari daw po, ano nang sinasabi nila sa inyo? Para nakikipag-ugnayan po ba yung gobyerno sa inyo doon? Hindi naman. Walang ganun. Walang ganun sa amin.
Kasi parang sa tingin ko lang din, parang mas inaanuhan pa rin din sila nung ano. Mas pinapaboran po nila yung korporasyon Oo, doon. kasi meron pang sinabi na matagal nyo naman ang napakinabangan yung lupa. Oo, sabi yung gano'n. Pero edi wala, matagal na nga po. Tapos walang plano na Oo, parang nilalatag wala. sa inyo kung kukunin man ng may-ari. Oo, matagal nyo nang napapakinabangan yung lupa. Siguro, karapatan din nila na bawiin na yung gano'n. Pero diba? wala pong plano na binibigay Wala. sa inyo. O parang subsidiya, wala po bang naibibigay ng gano'n? O Wala kahit parang namang- bibigyan kayo ng iba pang hanap buhay para lang yung mga pangangailangan ninyo? Wala. Wala. Hindi po nakikipag-usap sa inyo. Minsan po ba nakita nyo yung mga may-ari talaga? Kasi sabi nyo po ang parang kausap nyo lang lagi, yung mga gwardiya. Oo. Pero yung mga sinasabing may-ari ng Yung may-ari, lupa, wala. never nyo pa pong parang Tas may- nakatagpo o Wala. Meron pa nga dun sa amin, sa kabilang baryo namin. Ano naman daw yun, lupa ni Araneta. Pinapaalis nila, sabi umalis. Umalis daw. Wala rin sinabing relokasyon na. Ano bang ginawa kinagabihan? Kasi hindi umalis yung tao eh. Sinunog yung mga bahay, ilang bahay na sunog. Nakasaksi po kayo ng mga ganun. Nandito na po kayo sa samahan o nandun na po kayo nung nangyari yung insidente kay Mr. Ronnie Manalo? Ay, oo. Nandun na po kayo. Nasaksihan niyo po yung... So nakatagpo na po kayo ng mga militar na armado talaga? Ay, oo, be. Minsan nga nagwala kasi, di ba, siguro mga 6 ng umaga, nagising kaming, mag-iina. Kasi parang tumahol yung aso na, as in galit na galit. Nagbukas ako ng pinto. Naku, nakita ko nakapaikot yung sundalo sa bahay ko. Siyempre ako kinabahan. Sabi, ma'am, magandang umaga po. Sabi ko, Mga ilan po tong mga sundalo? Marami sila, be. Marami. Mga naka-uniform po? Mahaba yung dala. Tapos yung nga, sabi, ma'am, may hinabol lang po kami. May hinabol daw. Alas 6 ng umaga? Kasi, ma'am, dito po tumakbo sa may baba nyo. Pag ganun daw, bakit? Hindi talaga namin, sir, alam kung sino yon. Sabi ko naman, baka napadaan lang. Pero talagang grabe talaga yung ko na, talaga nalalamig yung pawis ko. Kasi tanong sila ng tanong na Tapos may time pa na kilala ako. Ate Rochelle. Nakilala ka yung pangalan Ate po Rochelle. ng mga gwardiya? Sundalo. Mga sundalo. Kilala po yung mga pangalan ninyo? Ate Rochelle, kumusta? Sabi ko, hala sir, kilala niyo ako? Sabi niya, oo naman Ate Rochelle, kilala ka namin. Sabi ko, hala. Sabi ko, buti pa kayo sir, kilala ako. Kayo hindi ko kilala. Binabalot na nga ng matinding takot at pangamba, kailangan pa rin kumayod ng mga magsasaka para may makain ng kanilang pamilya. At sa kabila ng mapait na sitwasyon, hindi na nga makakilos ng malaya, nariyan pa ang mga trader na binabarat sila. Kaya ganun na lamang ang pasasalamat ng mga magsasaka sa oportunidad na makabenta kagaya ng bagsakan. Ito pong bagsakan, matagal na po itong na parang ginagawa nyo na ito taon-taon o matagal na siya. Kailan po ito nagsimula? Pandemic talaga. Mas laganap talaga siya nung pandemic kasi maraming taong di nakakalabas. Itong KMP na to, itong Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, siya yung nagbukas sa mga farmers dun sa may San Jose del Monte, Bulacan, na kung saan kukunin nila yung mga produkto namin, bibili nila sa may tamang presyo, sa retail na yon. At sila na magpipick up doon, tapos ipapa-pre-order nila sa mga tao nang wala namang patong. Yung iba naman doon, pinang-papantry nila. Ano po ba itong niluluto nyo, Nay? Ang takway po. Takway. Magkano po ang bentahan nyo ng ganito? 50. Di ba po kaya ako nandito kasi iniiwasan nyo yung mga middleman o trader. Kapag kunyari ito 50 po nyo binibenta, magkano po nila binibili kapag binabarat kayo? Minsan po, binibigay namin ng 100. Parang 30, ganyan. Opo. Bakit daw nila binababaan doon sa presyo na parang hindi na po nila kaya po yung presyo. Kulangan siguro dahil sa ngayon may pasok na. Pinag-ano lang po nila yung... Paano po yun? Kayo naman yung nalulugi. Okay lang yung sarili naman po namin ani. Pero mas nakukuha nyo po yung kita pag nandito kayo? Opo. Sa mga gantong bagsakan? Opo. Doon po ba sa San Jose del Monte, Bulacan, paano po yung sistema kapag naani nyo? Saan po dadalhin after? Kami, pag wala po kami nagtubagsakan, sa Riverside, Luzon, nagtitingi po kami, nakikipaghabulan po ng pulis. Maghulihan. Hulihan po.
Ngayon, salamat naman po kami na kumbida kami ng mga KMP. Opo. Kayo po, bahagi po kayo ng KMP. Opo. Ilang taon na po kayong nakikisama doon? Simula po pandemic, naganap po kami dito po. So simula po nung pandemic, nagsimula itong bagsakan. Ever since po, pupunta-punta po na po kayo kung saan po yung lokasyon ng bagsakan. Magkano naman po yung kumbaga yung pagkakaiba po nung kinikita nyo kapag nagbabagsakan kayo kumpara sa kapag nasa Bulacan lang kayo? Iba po, kaiba po. Mas maganda po itong ganito po, yung may bagsakan kami kasi nakukuha namin ang presyo. Medyo okay naman po, nasa kami sa bangkita. Opo. Parang 50-50 po ang aming kita. Mas malaki po ipagka mga gantong direkta na kayo yung nagtitinda. Opo. Ano po ba yung yung kaiba katulad nung nabanggit ko kay Nanay Zenaidan? Kapag nasa Bulacan lang kayo kumpara kapag nagaganto kayong naglalatag kayo dito sa Maynila. Ang kaibahan ng kasi pag halimbawa hindi kami dito nakakarating ng invite, pag nangangalakal kami, minsan ninuhulog lang namin sa Commonwealth. Sa Commonwealth po. Minsan naman, sumasama ako sa kanila magtingi kasi kahit papano, kumita kami ng kahit papano. Kasi pag hulog lang, kunti lang ang tinutubo namin. Mga magkano po? Kunyari kapag hinulog nyo lang sa Commonwealth. Kasi katulad nito, halimbawa dito, ang kikitain ko dito ay 2,000. Pagdating po doon sa Riverside, wala na po 1,000. Kasi Ay, ganun po. So parang halos kalahati talaga yung Kaya mas gusto nyo po yung mga ganito. Mas gusto nyo rin po yung parang dinadala kayo sa lugar kaysa kapag nandun lang kayo nag-aagawan ng pwesto sa Bulacan. Kasi hindi po sure, no? Hindi po parang tiyak kung... Oo. Yun. Ganun. Namin. Pag ganito, tuwa ako pag nakaka-invite ng ganito. Kasi siyempre dito kami kumikita kahit paano. Isa doon sa Riverside, kunti lang ang kinikita. Tama lang makabili ka ng pambudget sa bahay. Mas gusto nyo po ba itong gantong setup na may bagsakan? Oo, malaking tulong. Kasi dati walang ganito, nandyan kami sa Riverside nagluluwas. Nako, mayat-maya din, huli-huli. Minsan, nagkakalat yung paninda namin kasi tumatakbo kami. Hindi kagaya ng ganito na... May pwesto kayo na legal po. Yun talaga yung... Tapos mas doble po ba yung kita? Tama lang din kasi hindi naman kami din, ng price na mataas. Yung presyong masa lang. Opo. Ganun. Minsan nga yun, hindi pa sila tumatawad, kami na yung tumatawad. Halimbawa, 105 o 100 na lang. Kaya nagpapasalamat talaga kami kung nagkaroon tong bagsakan farmers na marami nag-i-invite sa amin na maglatag. May mga sila na latagan talaga katulad ng UP Manila. Siyempre, dati NKTI, Senado, Supreme Court. Lalo itong UP, na welcome talaga kami. Madalas yung bagsakan namin dito. Talagang laking tulong talaga sa mga farmers talaga. Simple lang ang buhay na inaasam ni na Ate Jenny at ng kanyang mga kasama. Hindi marangya, hindi rin labis, hindi naman malaki ang kanilang hinihingi. Kaya nakapagtataka talaga na todo ang panggigipit sa kanila. Lalong-lalo na alam na wala silang laban dahil sakdal na ng kahirapan. So sa ngayon po, ano po ba yung mga panawagan ninyong mga farmers sa San Jose del Monte, Bulacan? Ay, number 1 talaga namin yung panawagan, tunay na reforma sa lupa. Yung lupa kasi talaga, yun talaga yung buhay namin eh. Doon na nakaugat yung pamilya namin. Kaya yung interest talaga namin sa lupa, kaya hinihiling namin yung ibang na suportahan talaga yung mga magsasaka. Kasi magsasaka naman talaga yung nagpapakain sa sa masang Pilipino. Kung wala yung magsasaka, wala rin naman talaga sila eh. At saka ang sumunod naman yung lokal na produksyon, hindi importasyon. Mas kami sa mga local products na dapat suportahan nila yung local products, hindi na sila dapat nag-import. Kasi syempre, number 1 na talagang kawawa yung mga local farmers. Ano po ba yung gusto niyo yung mangyari? Ayun nga sana kasi kumbaga matagal na rin kaming naninirahan doon at matagal na talaga kami nagbubungkal ng lupain doon. Sana yung may-ari ng lupa na ipagkaloob na lang sa aming mahihirap. Maliit na ektarya lang po siguro yung sakop ninyong mga... Talagang maliit lang naman. 40 po kayong mga magsasaka doon, sabi po sa datos ni Ate Jenny. Oo. Maliit lang, ilang ektarya po ba yung mga nasasakop niyo? Maliit lang. Ewan ko na kung may 1 hektarya ba, yung pinagtataniman namin. Kasi kami magkakasama. Pare-pares pa yung lupain nyo? Oo. Tsaka meron kaming komunal, kung tawagin yung taniman namin. Kaming mga babae, isang di binakura namin. Yun, pa yung
Maliit lang bangkod po. na ano, ganun. Ito yung naano nila, ibinakura namin kasi nga may mga hayop, kagaya ng baka, kambing. Opo. Kung hindi namin babakuran, wala kami maaani kasi sisirain Sisira namin, yung mga produkto. Ganun yung pinagbabawal ngayon ng ano, ng mga gwardiya nga doon. Ang panawagan niyo po pagkaloob na kahit yung maliit lang na, Kahit yung maliit na lang, bahagi hindi lang naman yung lupa, hindi naman namin hinihiling na. Sa aking pakikipagtalastasan sa mga magsasaka ay nakilala ko rin si Aliana, isang mag-aaral na nakikipamuhay sa mga magbubukid sa San Jose del Monte. Kabataan, bahagi ng kasalukuyang henerasyon. At humanga ako sa kanyang mga natuklasan sa pakikisalamuha sa mga taga San Jose del Monte. Ako po si Aliana, isa po akong estudyante sa UP Manila na nakikipamuhay ngayon sa mga magsasaka sa San Jose del Monte, Bulacan. Si Ma'am Aliana, nung nagsimula po kayong parang mag-immerse dito sa... Ano po yung parang naging layunin ninyo? Bakit gusto ninyo itong pag-aaral ituon dito sa mga magsasaka? Yung program po kasi namin, bahagi talaga ng curriculum na bago mag 4th year, talagang makikipamuhay sa mga basic sectors, kanya katulad ng mga magsasaka. So dito po kami na-assign sa San Jose del Monte, Bulacan, and nandito po kami para pag-aralan, alamin kung ano ho ba yung kalagayan ng mga magsasaka. Kasi hindi mo naman talaga malalaman o maaaral kung ano yung nangyayari sa lipunan kung hindi ka mismo nakikipamuhay sa kanila. Doon sa ilang buwan na kayo, ilang linggo na kayong nakipamuhay sa mga magsasaka sa San Jose del Monte, Bulacan? Halos 3 linggo na rin. 3 linggo. Doon sa 3 linggo na yun, syempre nakita niyo yung pang-araw-araw na pamumuhay. Doon sa mga binanggit ni Ate Jenny, ano yung realidad na nakita ninyo bilang mga tao na nakatira sa syudad? Ano yung mga parang nadatnan nyo doon sa lugar kung saan kayo namumuhay ngayon? Nung nakarating kami doon sa kung saan nagsasaka sila Ate Jenny, nakita talaga namin na mayaman yung lupa. Talagang pwede siyang pagtaniman ng mga gulay, ganyan, ng mga local produce. So talagang masasabi namin na yung pangunahing hanap buhay ng mga magsasaka sa San Jose del Monte, ay pangunahing hanap buhay, yung hanap buhay nila ay talagang magsaka, no? So, ayun, dahil nga masagana yung lupa, katulad ng sinabi ni Ate Jenny, talagang inaagaw siya ng mga mayayamang pamilya, ganyan, gusto nilang gawing negosyo. Tapos, doon din namin nakita na pahirap talaga yung mga ganong klaseng kondisyon sa kanila. Kasi yun nga, nakaka-apekto sa hanap buhay nila, lalo na katulad ni Ate Jenny na talagang lahat ng gastusin niya, inaasa niya sa pagsasaka. Nung mga panahon na namamuhay kayo, ano yung mga parang major, parang kumbaga, punto mo na namulat ka na ito yung realidad ng mga magsasaka na nakapamuhay niyo? Siguro kasi sa akin, yung Bagsakan Farmers, nakikita ko na sila sa UP Manila. Doon nagalatag din sila doon, ganyan. Pero nung nakipamuhay ako sa kanila, parang mas nakita ko kung ano ba talaga yung kalagayan nila, bakit sila nagbabagsakan in the first place, na ayun, kahit na nagdadala sila ng mga kalakal sa Commonwealth, medyo may kahirapan din talaga sa pag-transport ng mga pananim, ganyan. Kaya, ayun, parang na-realize ko na mahalaga talaga sa mga kabataan na nakikiisa sa mga sektor ng mga magsasaka, ganyan, sa mga samahan, katulad nila Ate Jenny. Kasi hindi naman nalalayo yung pinagdaraanan ng mga kabataan sa pinagdaraanan ng mga magsasaka. With the course of time na you were given na nag-immerse ka na sa kanila, ano yung bagay na, if you're going to change something with the system, ano ba yung mga, kumbaga sa isang research, ito yung mga rekomendasyon mo. Ano ba yung nakikita mo na magbabago sa sitwasyon, sa kalagayan nila? Saan dapat nagsisimula yung mga ganong pagbabago? Ang lalim na. Pero ayun, siguro susuhayan ko lang yung sinabi. Data-driven lang, kung saan ba dapat nagsisimula. Katulad ng sabi ni Ate Jenny kanina, mababago yung sitwasyon nila kung merong tunay na reforma sa lupa. With ikaw sa pananaliksik mo at saka pamumuhay mo sa kanila, ano ba yung nakikita mo? Eh di ayun, susuhayan ko lang yung sinabi ni Ate Jenny, no, na talagang ipamahagi na yung lupa sa mga magsasaka. Kasi yun naman talaga yung ugat ng problema nila, no, na yun din yung ugat ng kahirapan ng bansa actually, na kaya maraming Pilipinong naghihirap dahil, ayun nga, walang tunay na reforma sa lupa, kontrolado lang ng iilan yung lupa sa Pilipinas. At ayun, kung sa tutuusin, sila yung nagpapayaman sa lupa, no? Sila yung nagpapakain sa atin. So talagang dapat na sa kanila ipamahagi yung lupa. Kasi hindi lang hanap buhay nila yung matutulungan nun, pero kundi yung kalagayan din ng buong bansa. At sa kabila ng lahat ng suliranin at balakid na araw-araw bitbit ng mga magsasaka, patuloy ang kanilang panawagan ng suporta. Nabagsakan sila ng tulong at pag-asa, na ang kanilang lupa na itinuturi nilang langit ay mapas sa kanila na.